tumutulong sa mga mahihirap na nangangailangan ng legal na suporta. Politikal na karera. Noong 2016, siya ay nahalal bilang kinatawan ng SAGIP Party List at naging Deputy Speaker ng ika-18 Kongreso mula 2019 hanggang 2022. Kilala siya bilang isa sa mga pangunahing bumoto laban sa renewal ng prangkisa ng ABS-CBN, kung saan siya rin ang responsable para sa pagkansela ng pakikipagsosyo nito sa TV5. Isa rin siyang pangunahing may akda ng Magna Carta of the Poor, isang batas na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Abril taong 2019. Mga kontrobersya at kritika. Si Marcoleta ay nakilala hindi lamang dahil sa kanyang mga batas kundi pati na rin dahil sa kanyang mga kontrobersyal na pahayag. Halimbawa, siya ay umamin na nag-distribute sila ng ivermectin noong panahon ng pandemya kahit pa may babala mula sa World Health Organization tungkol dito. Bukod dito, nagkaroon din siya ng isyo ukol sa maling pahayag tungkol sa West Philippine Sea, kung saan siya ay pinabulaanan at napilitang umatras mula rito. Pagsusulong para sa Senado. Noong Setyembre taong 2021, siya ay inirekomenda bilang kandidato para senador ngunit nag-withdraw siya bago ang halalan noong Abril taong 2022 dahil sa mababang rating. Sa kabila nito, muli siyang nag-file upang tumakbo bilang senador para sa halalan noong 2025 bilang bahagi ng PDP laban. Sa kabuuan, si Rodante Marcoleta ay isang mahalagang personalidad sa larangan ng politika at batas sa Pilipinas, kilala hindi lamang para sa kanyang mga tagumpay kundi pati na rin para sa mga kontrobersyang bumabalot dito.